Yung freedom of association ay bahagi yan ng ano? Ng Labor Code, Constitution ng Pilipinas. Oo. Paano na tayo? At bahagi rin niya yan ng sinasabi na International Labor Organization na Freedom of Association. Anong nga yun? ILO number yun? 87 ba yan o ano? Parang gano'n yan. So, ibig sabihin, ito ay binibigyan si manggagawa ng karapatan para magtayo ng union. Kanina narinig ko, sinusupil, di ba? Ito, merong pagsusupil ng pagtatayo. Bakit? Pagmamalalbis ng kapitalista na tinalakay ni ni Kajimi, ibig sabihin si manggagawa at si kapitalista. Ibig sabihin, hindi tayo pahihintulutan na magtayo ng union. Merong pagsusupil doon dahil ang pagtatayo ng union ay kabawasan sa kanyang profit. Diba? Yung profit niya. Diba? Nawawala yung kanyang, imbis na sa kanya lahat, ay mapupunta yung ilang porsyento. Pero tignan niyo mga manggagawa, ilang porsyento lamang ang hinihingi natin. Hindi natin hinihingi ang buong kamay. Tama? Diba? So yun, ibig sabihin, yung ating freedom of association ay nasusupil dahil hindi tayo pahihintulutan ng kapitalista na tumagtayo ng union at mas lalong palakasin ang union. Kaya tayo nandito nag-aaral tayo kasi gusto natin palakasin mismo yung sinasabi natin, i-concretize, i-practice natin itong batas na to at palakasin natin ang union para sa mga benepisyo, yung mga sinasabi nyo ito. Benepisyo at karapatan at para dun sa layunin. Si union ay isang batayan ng organisasyon ng mga manggagawa. Nagsasama-sama yan, nagkakaisa para sa isang layunin. Lahat tayo gusto natin ang pagbabago sa loob ng kumpanya. Ang union, ang ibig sabihin ng union, ay batayang organisasyon ng manggagawa para sa iisang direksyon. Ano yung isang direksyon? Na magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng benepisyo, magkaroon ng karapatan, supilin o bawasan o tanggalin yung pagsusupil sa atin. So yan yung union. Ngayon, bibigyan po kayo ng meta card uli. Kasi ang dami natin hindi ko kayo talaga maisa-isa So yung meta card, tulad nyo lang po, mayroon kayo dito sa pisara na puti, yung family, workplace, community, at society. Ang tanong dito ay, sino ako in relation sa pamilya dito? Sa workplace, nag-aapat sila ng meta card sa komunidad at sa lipunan. Sino ako in relation sa pamilya, sa aking workplace, sa pinagtatrabahuan ko? O pwedeng sabihin nyo sa union, sa komunidad, at pwedeng sa komunidad, sama natin yung, komunidad lang, at sa lipunan. Sa lipunan, sama natin kalikasan. Tama, di ba? Magkaugnay ang society at kalikasan. Pag hindi natin inalagaan ang kalikasan, wala ang, may problema din sa ating lipunan o sa mundo. Mark, meron ka na? Nihintay ko yung sa'yo Community listener. Hila sakit sa kampo. Ang pag-usapan kasi natin ay pagkikilanlan. Ang title ng ating paksa ay Identity Making and Relation. So, ito ay mga pagninilay. Actually, noong unang panahon, yung 500 BC, ang mas ginagamit nila ay know thyself. Yung mga kasabihan nila
ay nakasulat yan sa isang templo na kung saan nakikita yan ng mga taong bayan ng panahon na yon. At yan ay nagiging gabay ng mga tao para yung kanilang gawi ay naka-pattern doon sa halimbawa, know thyself. Hindi yan simpleng kilalanin mo ang sarili mo. So may laman na ang ibig sabihin niyan ay kilalanin mo ikaw bilang tao. So tayo, nag-aaral tayo nito kasi leader tayo eh. Mga leader tayo, makakatulong sa atin yung ating mga gawi, pananaw, yung mga pinanggagalingan natin sa mga pagdidesisyon. Makakatulong yan para sa pakikipag-relate natin sa mga miyembro. So, yun yung lalamanin ng ating talakayan. So, ibig sabihin, mula dito sa pamilya, ito yung inyong pagkikilanlan sa sarili. Kayo ay ama, kayo ay ina, kayo ay partner, kayo ay provider, maliban sa utusan. Diba? So, yun. Pagdating mo sa workplace, nag-iiba. Diba? Nag-iiba kayo. Hindi nyo nabitbit ito. Nag-iiba ang inyong relasyon sa workplace. Dito sa workplace ay kayo? Nagtatrabaho ng maayos. So, ibig sabihin, may mga manggagawang hindi nagtatrabaho ng maayos? Meron? Masaya at may kakulitan. So, may integration, may ugnayan, may, kumbaga, dito, may interaction. So, yun, mentor. So, nag-iiba, no? Mula sa isang ama, ina, haligi ng tahanan, provider. Pagdating mo sa workplace, nag-iiba ang iyong sarili. Pagdating mo sa komunidad, so ibig sabihin, dito dinidefine nyo na responsable. So nakikipagtulungan kayo sa loob mismo ng inyong komunidad. Sa society, taxpayer, ano naman yan? Nagbabago, no? Kayo bilang isang tao na, kayo, diba? Kilala nyo naman sarili ninyo. Pero pagdating dun sa iba't ibang mga aspeto ng lipunan, nag-iiba. Nag-iiba yung pagkilala sa sarili. Kasi kayo nagsulat niyan eh. Kaya yan yung pagkakakilala nyo na inyong ugnayan o relasyon dun sa iba't ibang mga aspeto. So hindi natin sinama yung spiritual. Of course, syempre, lahat naman siguro nagsisimba dito. May kanya-kanya lang tayo ng pamamaraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Kailangan natin pag-aralin kasi tayo ay individual. So, ibig sabihin, hindi tayo kumikilos ng individual. Meron tayong kolektibo, di ba? Ano yung kolektibo nating pagsasama-sama? O yung pagsasama-sama? Yan yung union natin eh. Kasi belong tayo sa isang union. Tayo bilang individual. Kaya mahalagang pag-usapan natin ito. At bahagi tayo ng union na yon. At mas lalo, leader pa kayo. Una, makatulong pa maging matibay ang pagkikilan sa uring kinakatawan na magkamahalaga sa pagbuo ng tiwala, kredibilidad at epektibong pamumuno. Ibig sabihin, yung pamumuno natin, kailangan may may tulong siya. Kung kilala mo ang sarili mo, mas may alam mo kung paano pangangasiwaan o pamamahalaan ang ating union. Pangalawa, ang pag-ugnawa sa relasyon ay tumutulong sa mga leader na i-manage ang sariling emosyon at kilos na nagresulta ng responsableng pagdidesisyon at mabisang pagharap ng mga suliranin sa union. Pangatlo, bakit mahalaga? Ang relasyon natin sa iba ay nakapapalakas ng pakikipag-ugnayan, pagbuo ng alyansa at kolektibong aksyon. Pero ano yung identity-making relation? So, ibig sabihin ang ibig sabihin nito ay sa Tagalog ay pagbuo ng pagkikilanlan at relasyon, ugnayan. Proseso to ng isang tao na nagkakaroon ng manilaw na pagkilala sa kanyang sarili pati ang ugnayan sa ibang tao at lipunan. Sa pakikipag-ugnayan, mahalaga yung pagsusuri ng social relation. Pakikipag-ugnayan, sa pagbubuo ng pagkikilanlan sa sarili, mahalaga yung relasyon kasi yung relasyon na yan yung humuhubog sa atin. Nagtatransform tayo into another na tao. Tama ba? Kasi dito mula sa ginawa ninyo, mula sa pamilya, nag-transform ka sa pagdating mo sa workplace, hindi ka na papa, hindi ka na mama.
kung hindi isang union leader na tumutulong at nakikirabe sa mga members. Pagdating mo naman sa komunidad, iba ka naman. Diba? Nag-iiba. No? Ibig sabihin yung social relation natin ay mismong siya yung nagbabago ng ating mga pananaw, yung ating tayo mismo bilang yung idea natin, yung ating mga kilos at mga gawa. So yun, no? Dito nagmumula yung mga interest, tunggalian, kolaborasyon na humuhubog sa mga individual at grupo ng lipunan. So yan yun, yung binabanggit ko kanina. Sa relasyon naman ay ipapakita yung pagiging bukas, tapat at totoo sa pakikipag-ugnayan sa iba na nagbibigay ng daan sa mas malalim na makabuluhang koneksyon. At yan yung ginagawa natin sa mga members natin. Okay, paano mo tinitignan ang sarili mo? Sa iba. Diba? Yan yun. Kasi ang makikipag-relasyon, meron kang binabago sa sarili mo at binabago pa rin sa iyo. Nakaka-relasyon. So yun, yung binabanggit naman ni Marx dito, yung pagkilala sa sarili, hindi isang pribado ng relasyon. Hindi tayo nag-aaral ng identity making at relasyon para maging nalilay. Dapat ito ay sinasamahan ng pag-ilos. So, ibig sabihin, kinikilala natin ang sarili, nakikipag-ugnayan tayo sa kapwa, nakikipag-ugnayan tayo nakikipag-ugnayan tayo sa panalipunan. Pero yun, nagkaano rin tayo. Kumbaga, nagiging mulat at nagiging pagbabalik sa sarili sa pag-ugat. Okay, naniniwala ba dito? We also share the word around us because we have the agency or kakayahan para baguhin. At ang mga ito ay ang tumutulong sa atin para baguhin natin ang ating mundo ay itong mga ito. Yung mga social relation natin sa spiritual, environment, family, at workplace. So yan. Tayo. Balik naman dito. Tayo ay nagtatrabaho para mabuhay o nabubuhay para magtrabaho. Gamitin natin yung paggawa bilang magagawa tayo sa personal na identidad. Ang personal na identidad, nabubuhat ako sa interaction ng tao. Tama yan, di ba? Pero sa paggawa, may binabago sa atin sa usapin ng libon ng paggawa. No? Dito ay sentro ng pagkilala ng tao dahil dito ay ganap na tao nakakalikha siya ng makabuluhang relasyon sa kanyang sarili at lipunan. Ano yung sabi ng paggawa? So, ang paggawa ay hindi lamang physical na aktibidad. I-check nyo to sabi ni Marx to eh. Hindi lang physical na aktibidad, kundi isang makataong proseso na kung saan ang tao ay nagkakaroon ng ugnayan sa kapaligiran ng ibang tao. Check? Tama ba yun? Pangalawa, nagpapayagan na ang tao na kanyang sarili at nakakalikha siya ng bagay nagpapalawak at nagpapaulan sa kanyang pagkatao. Check? Tama ba yun? Bilang tayo bahagi ng paggawa, nagiging pangunahing paraan kung paano nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng personal na identidad dahil dito nakikilala ang sarili bilang isang aktibong kalahok sa lipunan at kalikasan. Yung inequalities, mababago lang natin yan kung magkakaroon ng pagbabago sa sistema. Parang yung nanonood ng football, di ba? Pag wala ng barrier, ay mababago natin yung ating lipunan. Alam niyo ba unang mananaliksik o researcher na kilusang pagkikilanlan sa Pilipino ay si Jose Rizal at saka si Isabelo de los Reyes. Si Jose Rizal yung panahon na di ba, yung nag-aaral siya. So yung ginamit niya yun para turuan ng mga Pilipino doon sa pagkilanlan sa sarili. Si Isabelo, siya po ay, yung iba pa, si Arsenio Manuel, friendship sila ni Isabelo, pero nauna si Isabelo. Si Virgilio, yan po yun, ngayon, ama ng psikolohiyang Pilipino. Na malamang nag-aaral yung mga anak ninyo tungkol iyan. Pero gusto ko i-kumpara si Isabelo kay Arsenio. Kasi pareho sila ang ginamit nila na pagkikilanlan, pagtuturo sa Pilipino that time, ay yung folklore. Alam niyo yung folklore? Yung mga kwentong
bayan, di ba? Tama na? Oo. So, si Isabelo, pareho silang folklore. So, si Isabelo, aktivista siya yung panahon na yon. So, yan, yung kanya ano. So, yung sa pananaw sa kultura, kwentong bayan. Folklore sila pareho. Pero, yung kanilang ano, no, yung pareho yung kanilang intention, yung layunin para turuan ng mga Pilipino na kilalanin ang sarili, kilalanin yung kanyang lakas. Tapos yung pagsasama-sama. So, tinuturo na yan. No? Kung mapapansin nyo kung anong ano yan, siklo. So, si Isabelo, ano mo yan? Tawag dito? Siya po ay graduate lawyer siya. So, ano siya? Nagtayo, nung tumakbo rin mo yung senador. Senador pala noon, panahon na yun, ay tag-probinsya. So, kalaban niya doon sa Emilio. So, siya ay nanalo na senator. Tapos yun, pagkatapos siya maging senator, ay nagtayo na siya ng simbahan. Yung Aglimpayan Church. Yun, siya yun. Isa yan sa mga nagtatayo ng Aglimpayan Church noon. So, yun, yan yung tumulong sa mga manggagawa nung panahon na yan. Maraming salamat. Sana pag nilarian po natin iyan. Ayun! Doon na po nagtatapos ang aking